rin yung Creator. And gives back to the Father in that context, no? In John 1:1, revealed by Apostle John, the beloved. No? John 1:2-3 was sweet. Yung was sweet, napaka-importante ng mga kapatid. John 1:1, word was God, no? Okay. Dito na sa time natin, sa present time na natin, sabi ni Apostle Paul, sa time ni Apostle Paul, no, sabi niya, lahat ng na nasusulat sa Bible, sa kasulatan ay kinasiyan. Ano ba yung sinasabi ni Apostle Paul doon? Kasama ba yung New Testament? Hindi ba, di ba? Wala pa naman nasusulat doon. Ang sinasabi ng kinasiyan, yung Old Testament pa lang, dahil pa lang ang binabasa nila. Amen? No? Ganun po dapat tayo. Kung babasahin natin yung Bible, intindihin natin. Kasi yung sinasabi ni Paul doon, ang lahat ng kasulatan ito ay kinasiyan. Wala pa naman siya sinusulat doon eh. Ang binabasa niya pa lang yung Old Testament. Amen? Yung Old Testament pa lang sinasabi ni Paul. Ngayon, pwede natin sabihin ito sa Revelation. Sa Revelation, na sinasabi ang kasulatan ni kinasiyan. Sino man ang bawas at magdagdag nito ay may karagdagang tatanggalin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, no? Okay, tuloy tayo ha. Yung oras pa. Dito tayo sa panahon natin. 1 Corinthians 8:6, but to us, there is one God, no? But one God, the Father. In Ephesians 4:6, who is above all, even in our Lord and Savior Jesus Christ. No? It's very simple to understand, no? Parang conclusion ko na to, no? Sa conclusion ko, in John 1:14, tingnan ka, in John 1:14, flesh made by God the Father. Amen? Okay, basahin po natin John 1:14. Para sa akin, ho, itong verse na to, ang dapat natin ikabuhay. No? Kasi yung pagkakabuhay natin, yung wisdom, yung knowledge, magiging wisdom yan, magmamanifest na sa atin yan. Hindi na tinatawag ng wisdom. Pero pag knowledge pa lang, nandito pa lang sa utang natin. Okay, John 1:14. And the Word became flesh. Binabasa ko, ano ha? Yung pang to. Sa kabilang salita, sa saling ng buhay. Pero sa atin, and the Word was made flesh. No? Ito yung pagkakaiba, no? Pero aiming pa rin ako dito. No? Yung context na to, aiming pa rin ako dyan. Pero kung titignan natin, yung was made, yung talaga yung nararapat para dito. No? Para sa ama at anak. Yung talaga yung nararapat. Pero yung became flesh, ito yung nararapat para sa mga Kristiyano. Ngayon, yung flesh made by God, the Father, tapos yung flesh became word by Christ, ito na yun. No? Yung wheat, no? Yung wheat na yan, God, Son, Christian. No? Kailangan magkakasama yan, mga kapatid. No? Yung conclusion na yan, bakit pinagkikinan ni John the Beloved yung word naging was made flesh. No? Kaya ang daming mga karal ngayon sa buong mundo, kahit sa pinuntahan ko sa Dubai, sa loob ng 3 taon, no? Halos lahat ng mga chef puro mga Trinitarian, talaga Jesus Christ, became flesh talaga. No? Kaya pag nag-uusapan na namin yung salita na to, medyo makikita nyo yung spirit, parang iba na. Pero kung sa kagandahan ko o ano nangyayari sa buhay, magkaisa talaga. No? Magkaisa talaga. So, etong John 1:14 na to, ay para sa atin, mga kapatid. Ito yung conclusion ng John 1:14, no? Kailangan talaga yung flesh na ibinigay kay Christ ay madama natin, no? Yung word na sinisisik sa atin ng ating Panginoong Jesus ay dapat mag-manifest sa atin. Kaya, pwede yung was made
ginagawa na tayo ng Diyos, tapos became flesh na yung word para sa mga believer na yun, para sa mga Diyos. Amen? So, hanggang dyan muna ako. Kasi ilang minuto na lang para mayroong question. 7 minutes pa. Tanong ko lang, doon sa 2 Timothy 3, ang sabi roon, all scripture are given by inspired by God to reproof. Ngayon, ang sabi mo ay scripture ay Old Testament lang yung kinasihan, hindi yung New Testament. Pero yung statement dito ay all scripture. Old Testament man yung, Old Testament man yan o New Testament, pag sinabing all, amen, inspired by God yun. Amen. Di ba pinaliwanag ko kanina? Sino yung nagbabasa nun, nagsulat nun? Nung text na yun. Di ba si Paul? Nung habang sinusulat niya yun, sinabi niya ron, ang lahat ng kasulatan, no, kinasihan niya. Kinasihan ng Diyos. Actually, nung sinasabi niya yun, sa Old Testament pa lang. No? Sa Old Testament pa lang sinasabi niya yun. Kasi yung sinusulat niya pa yun, hindi niya pa alam na yun yung sasabihin natin ngayon. No? Na kinasihan na to. Kasi yung New Testament para sa mga Gentiles, di ba? Amen? Yung New Testament para sa mga Gentiles, yung Old Testament, yun yung binabasa nito. Ultimate si Jesus Christ, binasa niya, di ba? Sabi niya rin sa Lucas 4:18, no? The Spirit of God upon me, di ba? Sabi, kanina binasa niyo, sa Old Testament, kay Isaiah yun, di ba? So yun, yung time na yun, yung time na sinabi niya ni Paul, no? Hindi niya pa actually sinusulat yun. Sinabi niya pa lang sa mga manggagawa. Yung kinasigalan yung pinapatunayan ng Panginoon. Pero nung sinulat niya na rito, kasama na yun. Kasama na yun. Pero sa expanded time. Question. Sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, malinaw doon na nung Word, Diyos, at iba nung with, ano God, Diyos, at iba nung with Word, Diyos din. Ibig sabihin, dalawang Diyos ba nung tinutukoy sa John 1:1? Amen, praise the Lord. Ang ganda ng tanong ni brother, no? Okay. Pag sinabing with, ibig sabihin, meron siyang isa pa. Diba? Meron siya pa. Dalawa na. Plural na, no? With na eh. Ngayon, ang tanong, ito, si Jesus Christ ba, sinabi niya ba siya Diyos? Okay. Ito pa, dali at tuloy pa ako. Ito magsasalita dito sa John 1:1, si John Miguelabin. Amen? So, pinapatunayan na yun ang isang Diyos. At etong salita na to, no, na isinugo yung salita, no, na naging laman, no, pinapatunayan niya, na yung Diyos na yun, yung sa paragraph siya, yung Diyos na yun. Question answer muna. Hebrews 1:1. Hebrews 1:1. Kasi yung word, okay, yung word. Hebrew 1:1. Hebrew 1:1. God, who at sundry times and at diverse manners spake in the past unto the Father by the prophets. Amen. Okay. Sino nagsasalita ng sundry times sa mga propeta? Sino? Okay. Sa verse 2. Baba tayo. Verse 2. Okay. Verse 2. As in this last And day, in this last day spoken unto us by His Son, Amen. whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the world. Okay. Sino yung nagsalita sa atin sa kapanahonan natin? Ang anak, di ba? Okay. Balik tayo dito sa John 1:1. Ito ba, sabi ni brother, Diyos pa rin siya. Hindi. Sabi nga ni John sabi nga ni John Bilabis sa verse 1, chapter 1, verse 34, di ba? I testify, this is the Son of God. So, paano nga sabihin, dalawang Diyos yun? Di ba? Magtutunggo yung sinasabi ni Apostle John na dalawa yung Diyos dito.
Hello. Pwede po 3 question. Short answer. Short answer. Ay, Okay. Sabi niyo po kasi, si John, ang nagbigay ng kadakilaan, ibinalik niya sa Diyos. Pero ang sabi po dito sa Romans na sino yung magtatanong yung Kapatid. hindi naman ang Diyos nangangailangan ng kapangyarihan ng inuman. Kundi sa kahit siya po yung dakila. Di ibig sabihin po ba ng si God, binigyan siya ng kapangyarihan? Binigyan niya ng kapangyarihan yung Diyos? Kung tao lang po siya. No, hindi ka pangyarihan. Maggalang, papuri, lahat ng para sa Diyos, ibinalik mo para sa Diyos. Kasi, basahin mo yung 1 Corinthians 1:24. Para si Jesus Christ kasi yung yung basahin mo. Balik tayo. Basahin mo dyan. Buksan mo yung 1 Corinthians 1:24. 1 Corinthians po. First Corinthians, ano yan, Brad? 124 daw. 24 ba yun? 1:26. Ayan. Okay, sabi po dito, Okay. ngunit sa kanila ng mga tinawag maging Judeo man o Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Well, so, hindi na pwedeng ibalik hindi na pwedeng magbigay ng kapangyarihan ko dyan kasi si Kristo na yung kapangyarihan. Masabi, hindi natin pwedeng bungguin sinabi ni Apostle Paul. Na si Kristo ang kapangyarihan. Bakit? Ito ang paliwanag. Bakit? Kasi kung hindi magsasalita, hindi lalabas yung word, this is Christ, walang mabubuo. Sabihin ng Diyos, kakaroon, wala. Pero sabi ni Moses, Genesis 1:3, let there be light. And God said, let there be light. No, diba? Sino ba yung word sa John 1:1? No? Sino ba yung word in the beginning? Sino ba yung word na nag-manifest, naging made flesh na ginawa ng Diyos? Yung second question ko po, sabi niyo po kasi, yung word, siya rin yung Kristo. So, ibig sabihin si Kristo po pala yung Diyos. Yun sinasabi ko kanina. No? Kapag hindi natin nakuha yung was, no? Past tense. No? Yung nagsasalita nung una, nung una, in the beginning, no? John 1:1, in the beginning was the word. Okay, stop. Stop muna. Balikan natin. Saan pa nagpasimula yung Diyos? Okay. Sabi nito sa Genesis 1:3, sabi ni Moises, sabi ng Diyos, sabi mo ba? Genesis 1:3. Genesis 1:3. Pero po yun. Last na to, tapos bibigyan ko na kayo, brother. Yung last question ko na lang po. Okay. Kay Brother Francis na lang Kasi po kayo magtanong. yung last question ko, sabi ko kanina, Kay Brother Francis ka na lang magtanong. became flesh, naging laman siya. Kung yung word niya naging flesh, di ba ang Diyos po ay Espiritu? Ibig sabihin po ba naging laman yung Diyos na Espiritu? Yung paliwanag ko kanina, kailangan maging flesh para sa Christian. No? Pero yung kanina, yung isang made flesh, yung Diyos ang gumawa ng salita. Para bigyan ng laman, para ma-save lahat ng isang katawan. Para tumanak ang dugo ng kanina. Kasi sa Old Testament, meron kasing tubos, dugo, no? Pag nagkakasala, mga hayop ang inaalay. Kay Brother Francis ka na lang magtanong. Became sa atin. Yung made para kay Kristo. Ginawa ng Diyos. Ginawa ng Makita, pwede rin, tanong ko lang, no? Ang Diyos ba, ang Diyos ba may kasama sa John 1:1? Oo. Sino yung kasama niya? Pwede ko sabihin tayo lahat sa mga pala. Pero bakit lumalabas ko sa ano? Kung mali ako, no? Parang lumalabas, dalawa na siya agad doon. Oo, parang dalawa eh. Hindi, sabi niya, parang yung wait, yung salitang wait, saka yung was, parang sineseparate na niya, mayroon agad. Pero, ang John 1:1, logos yan, wala siyang kasama na So, kung yung sinasabi ko, brother, kung doon lang tayo sa verse 2 babasa, hindi natin kaya makakapag lahat. Pero kung babasahin mo sa verse 2, 3, 4, hanggang 6, hanggang naging 8 press, nakikita natin. Kasama niya talaga yung word. Hindi kasi Kasama sa kasama. Hindi, kasi sabi doon, and the word was God eh. Sabihin siya yung word. Yung God ang word. Diyan, sa John 1:1 ha, wala pa tayong nabasang iba. So bakit lumalabas sa John 1:1? Parang dalawa sineperate agad doon. May, anak. Pasimula, nandyan si Pinan.
pala, no? Nung pasimula, nandyan ang larawan ni Menan. Para yung poster ito, mukha ni Menan. Ang larawan ni Menan, kasama ni Menan. Nasa ba nakatira? Tapos, larawan ni Menan, si Menan. Parang dalawa, kasi mukha din niya yun. Larawan niya, naintindihan mo? The invisible God, kasi walang separation agad doon sa John 1:1. Kasi automatic, yung word, yun talagang Diyos. Ang sineseparate, Brother Menan, yung visible and invisible God. Ang visible God, yung kanyang word, kanyang expression, ang kanyang revelation. Ang invisible God, nung hindi pa siya nag-express. Okay. So, patayin mo. Teka, wala nang tanong sa Godhead. Godhead pa rin. O sige, shoot, Brother Joey. Kung sinasabi mo nung larawan, Menan, tapos siya rin yung Menan. So, kung nung larawan yun, ginawang tao, ibig sabihin, God itself yun. Kasi siya rin into invisible to visible things eh. Amen. So, same yun, ng immortal, itself din yun. No? So, hindi siya Son of God. So, nung Son of God, address na yon dun sa mga tatanggap ng mga believer na tatanggap din sa ganung. So, kung tama ako o mali sa ganung ano. Totoo yung sinabi mo, pero deeper explanation ng word made flesh. Makinig kayo Sino nakabasa ng logos ni God? Pansinin niyo sa drawing. The Word was made flesh, hindi baby. The Word was made flesh sa River Jordan. Hindi yun mali, kasi sinabi ko kay Pastor Villagonza, one-minded ako doon. Yung mind ko, yung baby, yung Son of God. Pero, sabi ko, Pastor, paano ba ito mali? Tama rin yan. Doon nagtaka, doon ko naintindihan katagalan. Ang Word made flesh, maraming application. Yung kanta ng level 3, the Word made flesh again, totoo yun. Napaka-Nicolay lang ng book and time para maging bereyan, makuha ng puntos by puntos. Hindi si Jesus Christ. Ang church, the threefold mystery of the third pool, makinig kayo, God in Christ, Christ in the church is the Word made flesh. Okay, so, yung pangatlo, hindi ko na sinabi, the church in the millennium, the church in the earth, church in the world, no? How we represent. Ulitin ko, what God had, He poured into Christ. What Christ had, He poured it into the church. What the church had, He manifested into the world. Threefold mystery. Okay, itong John 1:14, hindi lang to sapsaban. Kasi, pwede rito, ang Genesis 1:1. Yung buyog, punong kahoy, labong, paboritong kainin, mga bundok, mga ilog, mga bulaklak, yung mga planeta, yung araw, lahat. Yan ay Word made flesh din. Bagamat pinapakita niya si Kristo. Ngayon, nung nilalang niya si Kristo sa bahay bata ni Maria, marami tayong talata dyan, the Word made flesh pa rin. Nung nagahan siya kay Kristo, the Word made flesh pa rin. Nung si Kristo ay pinapahayag niya sa atin bilang Espiritu Santo, the Word made flesh pa rin. Nung tayo nagpapahayag na kay Kristo at sa Diyos, the Word made flesh. Isang araw, glorified bodies tayo. Tayong kakatawan sa Diyos, tayong theophany sa harapan ng Diyos. Okay? So, malalim tong John 1:14. Para sa beginner, pwede mo paliwanag yung pag-baby. Pwede. Madali mo baliin yung Trinity or Oneness dyan eh. Pero pagkas mo sila baliin, then pwede ka na mag-multiple application doon sa deeper revelations of God. Yan ay for intimacy na yan. For intimacy with His Word. At yung mga anak nyo, huwag nyo pabayaan, dapat tinatanong nyo. Hindi nyo tinatanong, binilingan tayo nga.
Kung meron kayong intimacy sa Diyos, sana makalong yung ang pamilya niyo sa pag-intimacy sa Diyos. Para maranasan din nila yung intimacy with God. Okay. Tanong bulong ha? Multiple. Okay. So, wala nang tanong? Shoot it. Isang oras yan. 2 araw na approve. Binanggit kanina, Brother Jerry, yung creation for existence. Sa Genesis 1:3, sabi niya, God, let there be light. God said, let there be light. Yung word na yun daw ay si Kristo. Ibig sabihin, si Kristo existed na, no? Siya yun yung ginawang word As sa... logos, as foreshadowing. Hindi per se na siya ay literal Not na as a existed. conscious spirit. Okay? Yan ang pagkakamali ng iba. May end time, level 2, ang Godhead niya, Arian, si David Brian Koserek. At may libro na ako naibigay sa inyo. Kung marunong kayo mag-ingat. Mahirap kasi makuha libro niya. Tungkol dyan. At marami siyang quote kay Barbanam. Si Kristo yung ilaw na lumabas sa Diyos. Of course, turo niya parang saksi ni Jehovah. Kasi Kristo yung unang nilalang, nandun na. Literally. Tumama siya na si Kristo ay sugo ng Ama, hindi siya mismo yung Diyos. Pero nagkamali siya, nung pasimula, nandun na si Kristo. Ang logos sa kanya ay parang kapaliwanag ng saksi o ng Trinitarian o ng ano, na nandun na si Kristo. Pero, mas tumama naman ng mga extreme oneness na end time, mga oneness Pentecostals, sa logos. Freeway to freeway. Drawing nyo to. Parang tabulation to na hindi pa nagawa na tracks. Para pagkaharap nyo sila. Tatluhan yan. Ang oneness, tumama sa Old Testament na Kristo, Logos. Ang Arianism, which is si Koserek, tinanong ko siya kung nawan niya sa Arianism. Diba? Bali. Ang Arianism, unang nilalang si Kristo. Tumama sa subordinationism o hindi siya Diyos. Lagay ko rito yung Unitarianism. Maganda dyan ka para hindi tabingi. Tabingi pa nakikita naman eh. Malinaw ha? Opo. So, ang Unitarianism, tanggap niya yung logos ng oneness. Tanggap niya yung subordinationism ng Arianism. Okay? Kasi, sa logos sa Old Testament, sa bahay bata ni Maria, nilalang si Kristo. Kung subordinationism, Arianism, hindi naman siya Arian, Unitarian siya. Nung si Kristo ay isinilang, hindi naman siya pantay sa Diyos. Binigyan siya ng pagkapantay, pero binabalik niya ang luwalhati sa Diyos. Okay? Lumalago pa nga siya eh. Oo, lumalago sa karunungan. Kahit kung siya ay nasa fullness, meron siyang kausap ng Diyos, may pinanalilingan siyang Diyos. Okay? Alamin niyo saan nagkakamali ang oneness. Makapakpakin niyo lahat. Marunong kayo sumala. Kasi medyo mature na kayo. Sana marunong kayo maningil sa mga kapatiran ng tanak. Sana nag-interview kayo. Okay? Sunod. Yung John 1:4 at saka 5, ano yung kinalaman nito sa John 1:3? Ito ba ay, yung John 1:3 sinasabi natin na logos? And then yung John 1:4 at saka 5, ito ba yung, kaganapan? Pakikot yung 4 and 5. Sabi niya, Uy, tumingin din kayo sa Bible, tumingin din kayo, tabayan nyo. Buksan nyo, tulungan nyo naman bawat isa. Berto, sige, ikot ka. Ikaw may mga walang Bible. John 1:4, in Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Ang tanong mo, siya rin yan tayo, si Kristo. Ano yung kinalaman niya sa Genesis 1:3? Genesis o John 1:3? Yung John 1:4 at saka... Genesis 1:3 yung tinatanong mo. John 1:4 at saka 5, ano yung kinalaman nito sa John 1:3? Sabi mo Genesis 1:3 ngayon, John 1:3. Nagkamali ka na term. John 1:4. John 1:4 and John 1:3. Hindi Genesis 1:3 ha. Iba yung narinig nyo, then Genesis, di ba?
ang John 1:4 at John saka 1:3. 5, ang Compare sa yung John kinalaman 1:3. nito sa Genesis 1:3. Kanina. Kalito ba? Kasi narinig nyo, sabi ko John 1:3 eh. Ang light sa Genesis 1:3, sabi ng Diyos, let there Pero be light. naging niya John 1:3. Yung John Nagkamali ka 1:4, pabalik-balik eh. mali ako sa John 1:3. Yung John Okay, 1:4 okay, at okay. saka John Yan 1:5. tinatanong pa, Jess, ayaw ko umuo. So, nag-John 1:3 ka pa. Okay. Kinaklaro ko na nga eh. Di ba eh? Muli natin dalawa. Genesis 1:3. And God said, let there be light. John 1:4. That light was the light of men. Okay. Si Christ naman. Pwede mo, alam mo, meron tayong tape na multiple application ng Genesis. Since multiple application ng Genesis, meron siyang physical, meron siyang spiritual type. Sa physical, may light sa universe. How the world universe was created. At tipong larawan din ng creation ng universe ay pagtutungkol kay Kristo. So spiritually, logos yun. And God said, let there be light. Logos yun. Pag-asa ng mundo yun. Ilaw ng sanlibutan yun. That light was the light of men. Liwanag ng mga tao yan. The light of men. So, John 1:3, ito muna. Nothing will be made. You don't exist without Christ. Makinig mga nabarkada sa school, na lukewarm na, walang gana magtanong. Sana maalis na sa school. Kailangan, huwag nyo kalimutan. Malaki ang dapat na utang na loob nyo sa Diyos. Malaki ang utang nyo sa Diyos. Ang hininga nyo, ang lakas nyo, ang katawan nyo, buto nyo, tinutuntungan yung tubig lahat, galing sa Kanya. Kung meron kayong pagsariling diskarte sa Kanya, napakapal ng mukha nyo. Para bang kumukuha ka ng sustento sa iyong tatay, tapos hindi mo siya kinikilala. Araw-araw, hinuhulugan ka sa ATM na 1,000. Tapos, tinatawagan ka niya, ayaw mo sagutin. Wala akong oras sa'yo. Saka na tayo. Iba na tayo. Araw-araw, buhay tayo dahil sa Kanya. Acts 26. Acts 17:26. In Him we move and live and have our being. Tapos, ni katiting na 5 minutes, papasa, etc., recon or what, single scribe, tinatamad. At ang nase-celebrate, yung sa sanlibutan na mundo mo ng Diyos. Merong awit, wag na wag palimot sa akin ang ginawa mo. Kahit sa Kalbaryo, malaking utang natin sa Kanya. Kasi hindi lang ang creation ang utang natin sa Kanya. Pero ang habol lang ng taong mundo. Pati kaligtasan kasi pinakita ng Diyos, tayong nabubuhay sa mundo ay patungo sa impyerno. Tayong nabubuhay sa mundo ay pinanganak sa kasalanan. At kailangan natin siya. Kaya nga nilalang ng Diyos ang mundo. Kaya ka nga buhay ka at meron kang pamilya, meron kang hininga, ay dahil sa Kanya. Yan ang kailangan mo i-realize. From creation pa lang ng life, ng universe, hanggang sa'yo, ay dahil sa John 1:3, without Him, nothing would be made. Nakita niya nag-overcome si Christ. Ang pinaka minimum na maibigay mo sa Kanya, it's to be like Christ, mag-overcome din kayo. Okay, padala sa agos. Isip na ko, nasaktan ako sa sigaw. O, pinagkalat ako. Sige. Clarification lang. Nung John 1:3 ba na him, saka nung John 1:4 na him, si Kristo ba yun o magkaiba sila? John 1:3 at John 1:4. John 1:3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. And John 1:4. In Him was life, and the life was the light of men. Parehong Him, So, si Kristo yun. Kristo. Why ba sinabi Meron akong na, tape, sige pa, meron akong tape na pwede paliwanagang ama yan, pero hindi natin nidedad yan. Kristo muna tayo. Okay? Si Kristo, hindi pa siya nag-exist, sabi sa Bible. Pero, nasa mundo na siya. Hindi siya nag-exist, pero nasa mundo siya.
Ano sa anyo ng logos? Sa anyo ng pagpapahayag ng Diyos bago pa dumating sa kanyang oras. 1 Peter 1:12. Tama, 1:11. 1 Peter 1:11. Testifying beforehand. So, yung hymn na yan, nung pasimula pa, batayan ng Diyos sa paglalang. Sa unawa ng iba, kapartner ng Diyos sa paglalang. I agree, passive sa Old Testament, active sa New Testament. Okay, passive, which is inspiration of God. Active, which means katuwang sa create man in His own image. Colossians 3:10. Colossians, tanong mo ba yung Colossians 1:16 o susuglan? Colossians 1:15. Pwede. Ang 16, logos. Sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. Colossians 3:10. Ang Colossians 1:15, logos panganay. Sa larawan, sakdal na larawan ng Diyos, panganay. Pagdating sa Colossians 3:10, sakdal na larawan panganay. At tayo naman nilalang sa Colossians 3:10. At dito pa lang, beginning the creation of God, sa active part ay dito sa church ages. Sa 5th and 6th day. John 1:6, yung preferred, anong Preferred. Preferred. Ay, kunin yung spelling preferred. Pandiyan lang preferred. Marami si Barnali, siya dating warfare. Dito rin, pang lahat kayo, pare-pare. Taga-Bisaya. Oh, preferred. John 1, ano? logo siya? John 1, ano? John 1:6. Walang John 1:6 ang preferred. Ginumay, made. John 1:14, made. John 1:3, made. Ginumay. Sinay mo ba sa ginumay? Yung ginumay nandun din sa preferred. Sabihin mo, Barbara Jela, preferred. 12:30. 1:30. He was before me he was preferred before me. Pinili. Pawak ko na May gumawa, may pumili. Okay? Okay, ginumay. Ano yung tanong mo? Ang kahulugan? Mamaya, nakakabusa ka. Oo, pili eh. Pag pinili, isip. Okay? Or Dennis, dalhin mo nga dito yung bilang. 7? John 1:30. Ano preferred? Pasahin mo ngayon John 1:27. Yung klaseng preferred daw yun. Eh, Preferred. pasahin mo John 1:27. Yan, pinipili niya talaga eh. Preferred. Kristo nga yan. Natatangi. Okay. Ano? Hindi ko narinig. Which is preferred. Preferred before me. Genesis 1:27 hindi siya sabihin. Hindi. Ano yung sabi ron? Wala nang preferred sa 27 ah. Okay, basa na? John 1. Basa. Lakas. Uy, saan niya may katabi? Sayang, matatapos na tayo. Ay, tama. Ako yung nagkamali. Sorry. Walang preferred sa 30, no? Buka. Meron din. Okay. Sorry. Ano ko, makakalabi yan. Oo, pareho lang ibig sabihin yan. Pareho mahulugan yan. Oh, hindi yung maipit. It is me. Whom I send.